Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Nakakolekta ang Bureau of the Treasury o BTR ng 20 bilyong piso mula sa Treasury Bills o T-Bills auction nitong Lunes. Matatandaan ang BTR ay tumatanggap ng bids para sa T-Bills. Ang 91, 182 at 364-day T-Bills ay nakakuha ng average rates na 5.779%, 6.014% at 6.108% ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang Philippine Peso Bloomberg Valuation Service Reference Rate ay 5.729% para sa 3-month tenor, 6.039% para sa 6-month tenor, at 6.158% para sa 1-year tenor. Ang auction ay 1.8 beses na oversubscribed kung saan umakit ito ng 36.0 billion pesos na total tenders. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balitang negosyo at kalakalan, sinabi ni Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC Chief Economist Michael Ricafort na posible pa ang 25 basis points o BPS interest rate cut sa susunod na buwan sa kabila ng tinatayang bahagyang pagtaas sa consumer prices dahil sa epekto ng bagyong Karina at ng habagat. Matatandaan na noong nakaraang linggo ay nagdulot ang bagyong Karina at habagat ng malawakang pagbaha sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Sinabi ng Department of Agriculture o DA na hanggang Hulyo 28 ang pinsala sa agrikultura ng bagyo at habagat ay tinatayang nasa 696.87 million pesos. Gayunpaman, sinabi ni Ricafort na pahuhupain ng price freeze ang price increases sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Magugunitang ang headline inflation ay bumagal sa 3.7% noong Hunyo mula 3.9% noong Mayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, isinakatuparan na ng Yokohama Tire Philippines Incorporated o YTPI ang investment commitment nito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay sa pamagitan ng konstruksyon ng 3.5 billion peso manufacturing plant sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. Ang expansion ay magpapataas sa production capacity ng YTPI ng 5% o karagdagang 500,000 gulong kada taon. Ang YTPI na nag-iisang tire manufacturer ng bansa ay kasalukuyang nagpo-produce ng 10 milyong gulong kada taon. 74% ng output nito ay para sa exports at ang natitira ay para sa lokal na merkado. Ang bagong planta ay lilikha rin ng 500 trabaho para sa mga Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.